Guys! Welcome back ulit sa aking kusina. Ngayong araw guys, gagawa tayo ng pumpkin buns or kalabasa buns. So ito guys yung ating sangkap, ito yung ating yeast, ito yung ating warm water, ito yung ating sugar. So itong tatlo na to magkakasama sila. At ito naman yung ating baking powder, ito yung butter, sugar, flour. At ito yung ating pumpkin or kalabasa. So, samahan nyo ko guys sa paggawa ko ng pumpkin buns. So, let's go! So, ito na guys, no? Ihalo natin yung ating sugar para i-raise up natin yung ating yeast. Then, ilagay natin yung ating yeast. Antayin natin guys ng mga 10 minutes. Yan, para mag-rise up yung ating yeast. Guys, ngayon steam natin yung ating pumpkin or yung ating kalabasa. Steam natin siya guys hanggang sa lumambot para maganda ang texture ng ating pumpkin buns. Ito na guys yung ating pumpkin. Tingnan natin guys kung malambot na. Ayan guys, malambot na siya. So, pupwede na natin siyang i-blend dahil malambot na siya guys. Yan. Na natin guys yung ating pumpkin. Yan. Ayan guys. Ito na guys yung ating plain flour. Yan. So, ilalagay natin yung ating baking powder. Yung ating sugar. Yan. At yung ating butter. Nag-melt na siya guys. At yung ating pumpkin. So, yan guys. Mix natin. Ito na guys yung ating yeast. Rise up na siya. So, ilagay na din natin. Then, mix lang natin guys ng mabuti. Para maging isa siyang dough. Yan, continue lang natin guys yung pag-mix niyan hanggang sa maging napakaganda niyang dough. Yan guys. Yan. Yan. At pagkatapos guys, erase up natin siya bago natin gagawing buns. Ang ganda guys ng kanyang texture, malambot. Yan. Napakaganda guys. Ayan. See? Ang ganda na guys ng ating dough. I-nail down muna natin guys yung ating dough dito. Yan. Ayan na guys.
Yan, raise up natin guys ng 1 hour. Ito na guys, gagawin na natin yung ating dough. Gagawa na tayo ng buns. Ayan guys, nag-double size na siya. Ayan. Ayan. So, gagawin na natin guys ng buns. Ito po, mag-start na po tayo sa paggawa ng rose pumpkin buns. Ayan po, kailangan po natin i-knead ng mabuti yung ating dough para mas masarap, para mas malambot ang magagawa nating buns. Ayan po, kailangan po natin yung hiwa-hiwain para po magpantay-pantay yung size ng gagawin nating buns. At paulit-ulit po natin siyang i-nail down para fluffy at mas malambot yung magagawa nating rose pumpkin buns. So, samahan nyo lang po ako dahil gagawa po tayo ngayon ng masarap, fluffy na rose pumpkin buns. Yan, hiwa-hiwain lang po natin. Gagawa po tayo ng magkakapantay na size ng ball para makagawa po tayo ng design, para makagawa tayo ng design sa ating rose buns. Ganito lang po yan. Gagawin lang po natin, gagawa tayo ng ball, then kailangan po natin itong i-plait para makagawa po tayo ng rose. Ayan, samahan nyo po ako. Ganyan po, kung makikita nyo po, ganyan lang yung ginagawa ko. At yan nga po, ipaplat natin para magkaroon tayo ng magandang rose pumpkin buns. So, excited na po ba kayo? So, ayan. Talaga pong mabusisi ang gumawa ng buns o yung rose pumpkin buns dahil syempre, kailangan po isa-isa nating gagawin yung dough, gagawin nating ball, at pagkatapos, ayan, ipaplat po natin na kailangan maganda po yung size para maganda rin yung ating pumpkin buns. Ayan po, ganyan lang po yung gagawin nyo. So, sundan nyo lang po yan. At sure po ako na magagawa nyo rin ang ginagawa ko. O, diba? Talaga pong ganon. Kapag gusto natin kumain ng masarap, gawa po tayo para sa ating sarili. Okay po itong buns na to dahil syempre po healthy siya. May kalabasa siya. Yung mga bata na hindi po kumakain ng gulay, po pwede nyo po itong gawin para malilibang sila, hindi nila alam na yung kinakain nila is gulay. Di po ba kasi, ayan, kapag hiniwa mo yan, yung kalabasa, i-blend nyo, hindi na nila alam na kumain na sila ng masustansyang gulay. Kadalasan po kasi yung mga bata, hindi sila kumakain ng gulay, pahirapan pakainin ng gulay. Pero kapag ito po ang ginawa nyo, sure po ako na makakakain sila ng gulay. May gulay na sila, may buns pa, o diba? Tapos healthy pa. Kaya highly recommended po sa mga mami na yung mga anak nila ay hindi marunong kumain ng bread na mayroong mga gulay-gulay. Ganyan po yung gagawin nyo, i-blend nyo. So, ganyan lang po, ipaplat nyo ng mabuti. Tapos, yun, hihiwain natin yan kapag natapos po natin i-plait lahat. Bali po sa isang tinapay o sa isang buns na gagawin natin, gagawa po tayo ng 5 ganito. Then, itutupin nyo po yan. Itupin nyo po na mahigpit yung pagkaka-roll nyo ng ginawa natin na yan po, yung makikita nyo, gumawa po tayo ng platin na buns. Tapos, ayan po, hihiwain nyo ng 2 para po sa isang hiwa nyo,
magkakaroon po kayong dalawa ng buns. Then, gagawin nyo lang po ng design. Ayan, kung makikita nyo po, diba? Nakakatuwa po gumawa ng buns. Rose pumpkin buns. Ayan na po. Gagawin nyo lang po yung i-design nyo na po siya na rose. Ganyan po yung gagawin nyo para maganda. At syempre po, nakakalibang kapag tayo mismo ang gumawa. O, diba? Ayan, ang ganda-ganda niya. Parang yung gumagawa lang. Joke lang po. Ayan o. Ganyan lang po kasimple ang paggawa ng rose pumpkin buns. So, ayan, bongga. Ang ganda guys, diba? So, ayan, meron na tayong buns. Guys, yung ating pumpkin buns. Yan. Rose. Rose design, guys. Yeah. Steam lang natin guys ha. Steam natin ng 15 minutes. Ayan na guys, luto na yung ating pumpkin buns. Ang ganda guys. Yan. Ayan na guys, ang ating pumpkin steam buns. Yan guys, sana nagustuhan nyo guys yung aking recipe ngayong araw. At kung bago pa lang kayo guys sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share po. Thank you! Bouncy, bouncy guys. Yan. So, bubuksan natin guys.